Alam mo ba, sa patuloy na impeachment trial dyan sa Senado versus BP Inday Sara Duterte, nabanggit ni Senador Robin Padilla na ang pangalawang presidente na lumaban sa komunista dito sa ating bansa ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Ang pangalawang presidente yun ha. Ang unang presidente na lumaban sa mga komunista ay walang iba kundi si Ferdinand Marcos Sr. Yung dating presidente na maraming ninakumpara sa bansa, yun ang unang presidente ng lumaban sa komunista. At ang sumunod nga ay si Rodrigo Roa Duterte. So may pangatlo yan. Tandaan po natin ha, may pangatlo po yan. Malapit na. At yan po ang aabangan natin. Ito yung buong video. Panoorin nyo at mag-comment kayo kung ano ang masasabi nyo rito. Ito na. Panoorin nyo. Kanina po na ang ganda nung talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong. Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov. At sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTF-ELCAC siya, pero yung factual circumstances doon, Factual. wala pa po akong... Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Yes, Your Honor. Oh, kumusta na? Ano masasabi nyo sa mga sinabi ni Senador Robin Padilla at yung isang lalaking kanyang tinatanong doon sa ongoing na impeachment trial ni BP Inday Sara dyan sa Senate? Agree ba kayo sa sinasabi niya? Ako, agree na agree ako doon. Pabor na pabor ako doon sa mga sinabi ni si Robin Padilla. Mukhang siya lang ata yung senador na nakapagtanong ng ganyan o nakasabi ng ganyan dyan sa Senate. Yung ibang senador dyan, iba ang iniisip niyan eh. Gustong i-convict si BP Inday Sara nang sa ganon ay malaki yung kita nila at hindi sila maapektuhan pagdating ng 2028.
dahil ang buong kinatakutan talaga nila yung pagdating ng presidential election ng 2028 dahil mauungkat lahat ng ginawa nilang masama or lahat ng pagnanakaw nila, mauungkat yan pagdating ng panahon na yon. Kaya yun ang kanilang iniisip, i-convict si BP Inday Sara nang sa ganun hindi na ma-disqualified siya tumakbong presidente, hindi siya kwalipikado, hindi siya pwede tumakbo, doon sila masaya. Yun yung kanilang panalo talaga. Yun yung totoong panalo. Kaya sa sinasabi nila na sa sinasabi ni Senator Robin na ang pangalawang presidente lumaban laban sa komunista, ang pangatlo dyan ay si BP Inday Sara Duterte. Abangan ninyo yan. Comment lang kayo kung anong masasabi nyo. Hanggang sa muli, maraming salamat.